responsable mismo sa sarili natin. Ang walang pakundangang paggamit ng plastic, tigilan na natin at makibahagi sa pagbabago. Tayo makausap plus the audience, so I can glance at this camera. Ang Maritime Industry Authority o Marina ay naitatag noong June 1, 1974 sa ilalim ng Executive Order No. 75. Ito ay may layuning i-promote, i-develop at i-regulate ang maritime industry sa Pilipinas. Ilan sa mga core functions ng ahensyang ito ay ang pagmamanage ng safety inspection at certification ng mga barko, importation of marine engine and spare parts at registration ng marine logbooks. Ang mga ongoing projects at activities ng Marina ay may kinalaman sa mga revised rules patungkol sa categorization ng navigational areas, issuance ng license para makapag-operate, registration at deletion of ships na engaged sa domestic trade. Para naman sa 2013, ilan sa mga proposed projects at activities ng Marina ay ang vessel retirement and replacement, nationwide mobile registration, at review of revision ng existing policies. Ang maritime industry ay may Seafarers Identification and Record Book o SIRB para sa mga bago at nagpaparenew na marino. Mayroong steps o counters na susundin dito, gaya ng Public Assistance Counter, Screening Evaluation Section, Cash Section, at Image Capturing Section. Ako si Jinky Perlustica at approve sa amin ang ahensyang ito. Welcome back mga kaibigan. Ito yung palatuntunang approve at kagaya na ipinangako ko sa inyo kanina, usapang dagat tayo ngayon, yung mga naglalayan sa ating mga karagatan. So help me in welcoming our guest for today, si Mr. Efren Juan Borsi Jr. at Ms. Delia P. Lorenzo, ang Division Chiefs. Pareho kayo ma'am, no? Tsaka sir. Ng Planning and Policy Office ng Maritime Industry. Yan. Magandang hapon po sa inyo, ma'am and sir. Magandang hapon po at sa ating mga taga-panood, magandang hapon. Okay. Marina, pinaigse, ang ibig sabihin ay? Maritime Industry Authority. Parang babae yung pangalan, yes, Marina, no? Pero magkinalaman yun kasi ating mga karagatan, tsaka yung ating mga, the ships are usually likened to mga babae, correct, no? Correct. So parang ganun yun. Okay. Now, Marina, ano ang primary function at responsibility ng Marina? Bago tayo tumungo doon sa functions ng Marina, is it okay na bigyan lang namin ng background tungkol doon sa creation ng ating ahensya? In a nutshell lang, because we have limited time. Yeah. Actually, doon sa binanggit kanina, doon sa tape, ang creation ng Marina kasi is based on the issuance ng PD 474. Okay. So, yun yung nag-create sa ating Marina. Okay. At kami po ay isang ahensya na sasakupan ng Department of Transportation and Communications. Okay. So, kumbaga, ang pagkakahalintulad, kung halimbawa sa mga sasakyang pang-land, merong LTO at may LTFRB, at dun sa ating sa air, may ATO at yung CAAP. So, sa karagatan naman, ito ang Marina. Yan, maliwanag. Okay. So, ang inyong responsibility ay ang mga naglalayag nga sa ating karagatan. Pero napakaraming klase niyan. Lahat po ba yan ay responsibility ng Marina? Correct. Kaya lang, ang ating maritime industry sa ating bansa ay may 4 na major sectors. Ito yung ating domestic shipping, ito nga sa local natin. Tapos yung ating overseas shipping. Tapos meron din tayong shipbuilding and ship repair. Okay. Tapos yung ating maritime manpower na nandito yung ating mga seafarers at yung mga nagtatrabaho dun sa ating mga shipyards. Okay. When we say seafarers, kasi yung mga marino, no? Kasama ba dyan yung mga seafarers natin na employed by foreign entities? Yes, correct. Kasama pa rin siya. Okay. So, punta muna tayo doon sa dalawang madalas ay involve yung ating mga kababayan. Concerned sila dito, which is the domestic and the international shipping. Pag sinabi nating shipping, tao at kargamento. Yes. Okay. So, ano po ang responsibility ng Marina when it comes to the domestic and the international shipping industry? Bali, ang... Sir Efren. How do I call you, sir? Sir Juan or Sir Efren? Sir Efren, all right. Bali, ang ano natin doon, with regards to domestic shipping, yung nga sinabi mo nga, it involves yung
pasahero at saka kargamento. Kargamento. So, ang role ng Marina doon is to assure yung safety ng passengers at saka yung properties, which is the cargamento. Okay. So, ang ginagawa dyan ng Marina is to assure na yung documentation at saka yung mga safety aspect ng vessel ay naaayon sa regulations na inano ng Marina, plus yung mga crew, which is the officers ng ating mga domestic ships, are properly documented and licensed. Okay. Competent. Yan. To Competent, perform their no? function. Okay, kasi di ba si aeroplano nga, no? Mahigpit din yung ating panuntunan dyan, yung mga regulations natin dyan, and there are skills, no, na kinakailangan taglay nila, not only to protect themselves, but the passengers itself, no? Okay. Bago natin lawakan yung usapan natin dyan, kasi I mentioned kanina 7,100 islands during low tide. Okay. Kasi merong isang medyo naglalaro kapag ka nag-high tide. Okay. Now, 7,108 islands, how many ports are we taking care of? Actually, yun ang ano namin, hindi kami after dun sa mga ports. Right. Kasi But that's yung Philippine nilalandingan Ports nila, because I Authority suppose, because you are regulating them, bawat port natin, meron kayo dong representative. Actually, meron kaming 10 mga regional offices. So, mas marami siguro yung sa Puerto kasi may mga district offices sila. Okay. So, 10 lang yun sa amin. Meron kami sa La Union, meron din kami sa Batangas, meron kami sa Legazpi, sa Iloilo, sa Cebu, sa Davao, sa Cagayan, sa General Santos, Tacloban. Okay, mga Cagayan de major. Oro. Yes, Okay, yes. mga busy Yes, talaga. oo. Ano ang traffic natin pagdating sa mga ports na ganyan? In general, siguro na within a day, ilang ships ang binabantayan natin? Actually nga, uulitin ko kasi sa Puerto, hindi kasi kami yon PPA, so hindi namin namomonitor talaga Right. kung ilan yung mga lalayag na Right. every, So, hindi sa inyo nagpapaalam bago maglayag? hindi sa amin ang clearance. Okay. So, ang sa inyo ay yung More of prior the- to Yes. Yes. Prior to the operation, documentation of operation. vessel. Okay, alright. Gaano tayo kahigpit? Kasi in the past 2 decades probably, no, meron tayong mga napabalita na lumubog, merong nasunog, merong na aksidente. Paano natin nire-regulate ito ngayon? Especially because may mga innovations na tayo sa paglalayag sa dagat. Dati wala naman tayo masyadong roro, ngayon may roro na tayo. So that, I suppose, is under your jurisdiction. Okay. So how do we do this, ma'am? Bali sa Sir, ngayon, yung tinatawag natin na na-adapt na natin ngayon yung ano ng Marina, yung ship inspection, which is the SSIS. No? Bali dito nakapaloob yung rules, guidelines, and procedures on how to conduct yung tinatawag na safety inspection of vessel. Okay. So, in other words, bali, kailangan pumasa siya doon. Bago siya mapayagan. Oo. Okay. Bago siya ma-issuehan ng mga safety certificates. Kasi marami po tayong certificates. Kung ang klase ng barko po is for passenger ships, mayroon tayong passenger safety certificates na i-issue. At bago maibigay yung passenger safety certificate, Talagang in-inspection po yun. Right. Naaayon doon sa requirement. kasi may mga kailangan ding mga equipment, no po? Oo. For example, sir. Yung tulad niyan, yung mga main engine mo, operational ba, in good condition ba, mga auxiliary engines mo, nami-meet niya ba yung prescribed. Right. Ganun mga- Kayo din, sir, nag-i-inspect about the life boats and the life vests. Correct. Oo, kayo din po mayroon yun. din po yung life-saving equipment Right. na i-inspect din. Yung pong training ng ating crew, kayo din po ang nagre-regulate nun. Bali, yung mga training ng ating mga crew, ang Marina, mayroong mga accredited training centers. Okay. Kasi sila yung responsible na nagkakandak ng mga required training program. Then, yun yung mga nire-require ng Marina for the issuance of Seaman's Book. Yun, Yun okay. yung lalo na yung basic safety. Right. Now, isa lang yan, na Oo. certificate. Ano po yung isa niyo pong binanggit, sir? May licensing din po ang Marina. Okay, licensing for? For yung para sa mga, sa Marina ngayon, yung bali
below 500 gross tonnage na marina po yung nagkakandak ng licensure examination. Yun yung mga major patron natin, patron, boat captains at mga Okay. Now, this is for our passengers, no po? Meron tayong for cargo din. Usually ba yan, sir, magkaiba talaga ng classification yan? O may mga instances na magkasama yung cargo tsaka tao? Mayroon. Mayroon na tayong tinatawag na RoRo, passenger cargo vessel. Okay. Combination siya. Okay. So, tulad sa yung ano natin ngayon, yung RoRo. So, yung roll-on, roll-off na concept na yon na ang kargamento together with yung passengers na nandun sa sasakyan. Nandun sa sasakyan. Okay. Pati yung sasakyan. Pati yung sasakyan, which is yun ngayon ang talagang nakakatulong sa riding public. Right, okay. Naman, pagbabalik natin, I would like to know, kasi palapit na naman ang ating rainy season, and lessons from the past, yung mga dumadating na bagyo sa atin ay hindi na katulad nung dati, and they are so unpredictable as well. And of course, we know that there are linear agencies na kasama natin dyan, pero alam ko malaki rin ang bahagi ng marina dito. Kaya mga kaibigan, wag kayong alis, magbabalik po ang probe. Sandali po lamang. No problem. Mga palabas yan na pwede sa lahat. Rated PG. Kailangan nakaabang ka para sagutin ang mga tanong nila. Rated SPG. May palabas kasi na may masiselang eksena. Pwede mo pa bang